Ngayon papakita ko sa inyo yung unang setup ko sa pagkabit ng camera. So una, ito yung gamit ko. So naka-attach lang siya doon sa may post ng side mirror or stem. Ano pa bang tawag doon? Basta yung bakal ng side mirror. So tingnan nyo, kinalawang na siya. Oh. Ayan. So ito mismo yung nakakabit doon. Tapos nakaganito lang siya. Ayan. So, ganito lang siya. Nakakabit dun sa may side mirror. Bakal ng side mirror. Dun sa post. Okay? Ayan. Ganyan lang siya. Ang disadvantage niya, ito, pag hindi ganun kahigpit, dumudulas. Okay? Dudulas siya. Pero, okay naman. Kaso lang, maggalaw yung camera. Kasi nung mga umpisa pa ako, hindi pa ako marunong sa pag-adjust ng camera. Hindi importante sa akin kasi hindi ko naman ini-expect na magbablog talaga ako ng motovlogging. Ayan, kasi itong camera is for safety lang to sa biyahe talaga. Ayan, so ito yung una ginamit ko. Pangalawa, ito. Yan, so kinabit ko din siya dun sa may post ng side mirror. Yan, so ito yung nakakabit dun. Tapos, next na setup ko is ito. Makikita nyo yung video ko sa Oroqueta. Masyadong magalaw. Kasi nagagalaw to eh. Kasi nagagalaw yung bag. Hindi din siya maganda. Ayan. So, para sa mga bagong magmo-motovlog dyan, ayan. So, mamili na lang kayo kung anong gusto nyong setup. Basta, yung mga videos ko ay more on experiment. Kaya, panoorin nyo. Okay? May matutunan kayo dyan. Kasi hindi ako seryoso pa masyado sa vlogging. Ayan. So, ito yung next. So, ito yung nilalagay sa ulo, di ba? So, tinanggal ko to. Ayan. So, ito, nilagay ko sa katawan ko. Ayan. Sa may dibdib. Siyempre, may ipit to ng kilikili nyo. Sa lahat dito, ito yung pinaka-stable. Pero bago pala to, wait lang ha. Bago pala to, yung DIY ko sa pagpunta ng Pangil Bay Bridge, yung nilagay ko dun sa may helmet, okay din naman yung nasa helmet. Mabigat lang sa helmet. Hindi siya maganda pag nasa side. Kung ilalagay niyo siya sa helmet, kailangan sa unahan katulad ng mga ibang vlogger. So, ngayon, ito yung susubukan natin. At first time kong mag-Leclanao loop. At dito ko naisipan subukan. Kasi mayroon akong sadya sa Marawi. So, para hindi sayang yung gas ko, naisipan ko na subukan na rin ito at i-dare yung sarili ko na mag-Leclanao loop mag-isa. So, panoorin nyo para kung mag-interested kayo na mag-Leclanao loop, makita nyo kung ano yung daan. So, tara at mag-Leclanao loop tayo. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin yung mapa kasi yung footage ng camera ko is hindi para sa lahat ng area. Doon lang sa hindi ko na daanan. Okay? So, switch tayo dun sa ating mapa. Okay, so usapang mapa muna tayo, no? Kasi nga, ang reality ng mga action camera ay hindi yan tumatagal. Bali, itong gamit ko na si Baby Snail ay tumatagal siya ng 2 hours and 14 minutes sa 4K 60. Ayan. So, first time kong mag-Leclanao loop at matagal ko na itong gustong gawin at mabuti dahil sa wakas matutuloy na. Ayan, so may sadya ako dito at naisipan kong ituloy-tuloy na yung lakad ko. So, dito kasi mayroon akong footage dyan nung nagdabaw ako. Sa Mulundo kasi, dito yung daan, papasok dito sa Maging. Tapos, ito namang daan na to, ito, palabas na to, papunta dito ba sa Malabang. So, ang footage ko ay mula dito sa Mulundo hanggang Ganasi para makita nyo din at mapaghandaan nyo kung sakaling may plano kayong mag-Leclanao loop. So, itong kabuuan ng Leclanao Circumferential Road ay, according sa research ko, ay approximately 115 km. Ayan. At sa dulo ng video ay i-reveal ko kung magkano yung gas ko. Okay? So, nakasmas tayo. 115. So, tara let's! Hello everyone! Ayan. So, nandito ako ngayon sa Mulundo. Unahan lang ito konti sa paliko papuntang Maging. Ayusin muna natin ang camera. So, bali, tamang road trip lang tayo, okay? May nakita akong pwedeng puntahan pero hindi tayo pupunta dahil 100% sure ako na makakasalubong ko ang ulan. Bali, experience ko lang na malibot itong Leclanao Road.
Okay? So, ipasa nyo yung video na to sa mga may planong mag-Lake Lanao look para magkaroon sila ng idea at mapaghandaan ang adventure nila. Nakita mo itong nagtulog sa bike na Is it pansit? Wait. Slow down. Bulundo. Okay. Lake Lanao look. Sa full tank tayo, man. Full tank. That's full tank. Nakikita niyo ba yung mga dahon na nagsilatlagan? Nagpaparamdam sa buhong.
Ako sa po na bayabaw. Right. Bansayan Bridge. Tingnan nyo, mga daan, oh. Kita nyo yun. Yung butas. Kita nyo yung butas. Yung mga manok na kukulit. Ito yung daan dito, oh. Currently. Meron ano dito. Nice. Diba? So, mag-iingat kayo.
na mag-overtake, pwede mag-overtake, okay? Gusto na ba ako? Where is this place? Lumbayanagi. Lumbayanagi. This is Lumbayanagi. Welcome to Lumbayanagi. Oh, very nice. So this is Lumbayanagi. Ulit. Hello people. Lumbayanagi. Andito yung pasyalan eh. Andito ba rin? Wala namang sign. May pasyalan dito. Kaso walang sign na board. So dito natin out. Basta na ako. Ikot na. Lumbatan. Kasi mga nakikita. Lumbatan. Welcome to Lumbatan. This is Lumbatan. Welcome to Lumbatan. Okay. Welcome to Lumbatan. Slow down eh, slow down. Sa mga nakakaming baka. Suzuki versus Suzuki. Bakit ng sasakyan mo? This is Lumbatan. This is Lumbatan. Municipality of Lumbatan. Wow, ang ganda ng view. Ang Lake Lanao na hindi ni makita-kita. Wow,
Balik tayo. Huwag palagpasin to. Hindi natin ito palalagpasin. Kaya tigil muna ako dito. Okay? Ah, very, very nice. You know? Kita nyo? Nakita nyo? Kagandahan ng Lake Lanao. Magpipicture tayo dito. Nadaan-daan ka lang man din dito. Magpicture ka na. Diba? Wow. It's a very, 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 very nice. Kaya ipipicture ko si Ivory. Diba? Kagandahan ng nagmumotor eh. Gusto mong tumigil, tumigil ka. Emergency, dial 911. Ha? Di ko alam kung nasan ako. Ano yung paliko? Paliko. Highway tayo ni highway. Ayos lang, sa highway lang tayo. Huwag kang tataas, maligaw pa dyan. Dito. Main road. Okay?
na ba tayo ng ganasi? Isa na ako. Okay, so, what's this? Okay, padas. Okay, padas. Nasaan na kaya ako? Can I overtake? Oh, my. Ayan, so sa wakas narating ko na ang dulo. So nandito tayo sa Ganasi. Yung paliko sa kaliwa ay papunta ng Malabang. So dito ko natatapusin itong video dahil kita nyo naman na dito ko makakasalubong ang literal na malakas na ulan. So may raincoat naman ako. At syempre, palobat na din ng camera. So, usapang gas muna tayo, no? Actually, hindi ako marunong mag-compute. Pero ito yung kwento. Pag alis ko ng bahay, mayroon akong gas na. Pero nagpa-full tank ako sa may Petron sa Taraka. At ang binayaran ko ay 107 pesos. Tapos, syempre, inabutan ako ng malakas na ulan. So, dire-diretso na ako hanggang bahay. Tapos, the next day na lumabas ako ng bahay, ang una kong ginawa ay pumunta ako sa suki kong gasoline station, which is about 2 kilometer ang layo niya dito sa bahay. At nagpa-full tank ako at ang binayaran ko ay 106 pesos. Ayan, so more or less, nasa 100 pesos. So kayo nang bahala, okay? Sorry. Pero hindi talaga ako marunong mag-compute niyan. Pero yun lang yung nakonsume ko. Nasa 100 pesos para sa approximately 115 kilometer. Ayan. So, sana may napulot kayo dito sa video. Thank you so much at nakarating kayo dito sa dulo. Okay? So, see you sa next vlog. Bye-bye.